Hello, Nay. Oh. Opo, kahapon po kasi merong investigation sa Senate, pinangunahan po ni Senator Francis Tolentino, kung saan naglabas ng mga ebidensya na ito palang China ay nagbabayad ng mga vloggers at ng mga keyboard warriors para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. At ang pinaka-worst pa dyan ay patuloy nilang ini-endorso itong dating Pangulong Duterte. Ang tanong ko po sa inyo, Nanay, sa darating na eleksyon, dapat pa ba nating ibotong mga Pilipino ang mga ini-endorso ni Duterte ng mga senador? Hindi na. Basta ang masasabi ko lang, kasi kahit anong bato nila kay Marcos ay hindi yan umiimik. Tinatawanan lang niya. Kaya kailangan bitbitin natin yung mga ini-endorse ni Marcos na senator upang maanuhan yung mga lumalaban sa kanya, kumakalaban sa kanya, dahil lahat ng sinasabi nila puro kasinungalingan lamang. Katulad noon, tignan ninyo yung ama niya noon. Diba umasinsa ang Pilipinas? Lahat ay naaano niya. Galit sila sa Marcos eh. Ang mga Marcos, sabi ko na nga ba, ang tinutulungan niya yung mga mahihirap, hindi yung mayayaman. Yan si Marcos na ama. Gaano nyo po kamahal ang mga Marcos dito sa Pangasinan? Diyos ko, lahat kaming magkakapamilya, mahal namin si Marcos. Nagmula noon, nung Cory Aquino pa, nasa Marcos pa rin kami. Nanalo diba si Marcos? Pero anong ginawa nila sa kanya? Itinakas papuntang Hawaii. Diba ba? Hindi na pinabalik. Kaya, I love Marcos very much. Message nyo po kay Pangulo, kailangan niya po ng tulong natin, no, ng mga Marcos loyalists. Message ko lang kay President Marcos, kapit lang tayo, kapit basic President. Tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo upang malabanan natin yung mga bumabatikos sa'yo. Hitik na hitik ka sa bunga kaya ka binabato, President Marcos. Yun lang po ang masasabi ko. I love very much Marcos. Mensahe nyo po kay Senator Tolentino na patuloy po ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa paglaban dito sa fake news. I love Tolentino. I love them all. That's all.